Pumapasok ako sa school, nakayapak ako. Kasi nga, hindi kami maibili ng makyaman lang ng nanay ko. Ang ginagawa ko dahil sa malayo yung eskwela namin, doon ako sa Pilapil dumadaan para may mga ano yun kasi palayan yun eh. So, para hindi masyado mainit sa paa. Tapos dumadaan ako ng tambakan ng basurahan. Kasi namumulot ako doon ng mga tingga. Naghahanap ako ng mga tingga noon. Ang alam lang nila nga, nagtitinda ako ng tubig sa tren. Sa gabi, nagtitinda ako ng mga ulam. Alas 12 na ng tanghali. Sabi ng mama ko, makiusap ko muna kung pwede tayo mabigyan ng bigas. So ako naman, takbo naman ako. Lahat kasi yung nakahilera sa probinsya, yung bigasan, mga tindahan ng bigas. So lahat yun pala, mayroon na kami, nakakuha kami ng ano. Ayaw na akong bigyan. Linggo kasi yung ginagawang excursion ng bahay namin, kung saan-saan manggagaling yung mga fans. Phenomena na ng idolatry, yung ina-idolize siya. Kasama namin, madalas natatama yung bote doon sa akin, kay Papa Boyet, tatanungin, doon nagumpisa yon. Hanggang sa isang araw, pumunta siya, may dala-dala siyang mansanas. At ang kanta niya ay, "You are the apple of my eye." Wala yata nagtagal sa akin dahil sa selos. Kaya yung selos, hindi nakakataba ng, ng relasyon sa bawat isa. Isa yun kasi masyadong pribado ang buhay niya. Gusto niya yung magkaroon ng privacy yung buhay namin kasi siyempre magulo na eh. Marami ng mga fans. Pagdating sa amin, gusto niya yung kami na lang. Kaya lang ako naman, ang inaano ko, hindi mo naman din maiiwasan yung mga fans. Kasi pag hindi mo naman, halimbawa, pumunta sa bahay, hindi mo naman pwedeng paalisin. As a mom. Tsaka yun din ang hinahanap niya sa amin. Gusto rin niya ng lambing from us. Whenever she has time off from work, and she's a disciplinarian.